laba time. Dito ka dali, kunin mo din yung ano, yung tabo. So maglaba kami ni Kuya Zian ng kanyang uniform. Kasi it's laba time. Bilisan mo na. Lagyan mo yan ng tubig. Saan? Okay. Lagyan mo yan ng tubig. Tapos ilagay mo dito sa washing. Mag-ano ako ng puti. Hindi ako makabuhat ng ano mga langga na bigat na. Huwag mo punuin kaya baka hindi mo makaya. Kalahati lang. O, tama na. Tapos ano mo. Lagay mo dito. Okay. Wala pa gani. Okay, lagay mo dyan. Sige pa. Sige na. Kaya ang uniform mga langga hindi pwede ipa-laundry kaya hindi makuha yung mga polo ba. Kailangan talaga i-washing tapos kusukusuhon pa para ano hindi pa pala nakunan ito ng ano ng sagbot. Kuhaan ako ni sagbot diri di. Pakuhaan ako ni kay Bida og sagbot wa gyud kuhaan og sagbot. Songi, kuhaan na nimo nig tubig diri ka hapon, ha? Sabihin mo sa akin Zian ha pagka nang nakakalahati na. Kunan natin ito ng ano mga langga ng tawag niyan sagbot kay buoy kaayo. Aray, nagisod man taan ni. Pinasagbot ba kay ay uga pa man Samson. Kulang pa siya sa tubig. Uga pa kaayo. Ito ka. Kawawa buoy ba? Ang taba mapadulong sa mga mga langga sagbot. Sa amin mga langga hindi sila mag ano ba? Hindi sila magpatuo. Pag ako magsugo sila patuo pero pag si madam gano'n magsugo ano din na sila. Mahirap din. Mag-utos tayo. Tapos hindi sila magsunod na. Ano din? Hala, naibot na po. Sorry. Naibot na po. Tapos na? Kalahati na? Ha? Dami niya kasing pizza na tumubo sayang ba? Hindi ko maabot. Aray. Si ano na lang yan mamaya si Zian. Tusan ko. Hindi ko maabot.
Kunti, may ano pa? Tagal pa yan mapuno. Kunti pa. A little longer than a few minutes later. Ayan guys, tuturuan ko si Sian kung paano magtanim ng talong sa pot niya kasi meron silang ang tawag nito, project dito. Tapos dito kami kukuha ng lupa na para mataba na lupa. Ayan, dala na silang pot. Ano to? Sa ano yan? Sa ano yan? PLE. Ha? PLE. PLA? Ayan, dito kami kukuha ng ano, yung sa sinunugan ba? Sunog. Yung carbonized na ano. Ano ka? Ano yung mga kuha mo? Ayan. Ito yung ano ko, carbonized na pa. Kasi tataniman daw ng talong. Tapos kailan pa to? Kailan pa to ipapasa? This month. Oh, next month. Pagpasa niya doon guys, may bunga na. Hakan mo. Mati pa yung project guys, mataba ang lupa. Pero yung hindi project, yung sa commercial namin, matigas yung lupa. Joe. Ayusin mo pag video para dako ka grado. Ako may naigrado ani ron kay ako man nagbutang og yuta. No. Yung na si ma'am mo nga 99% ihatag kay dada ma'am. Kay siya naglagay ng lupa sa pot. Tapos ikaw na magtanim ha. Wala ka na. Tingnan natin kung tutubo ba yung tanim sa'yo. Kasi yung iba guys, may mga tao kasi na magtanim na hindi tutubo. Ewan ko, sa palad siguro yan sa tao. Hindi tutubo daw yung tanim. Kagaya nung kapatid namin na babae. Magtanim siya ng mais guys. Ano? Malusog pero hindi bubunga. Ilang beses na namin yung pinatanim. Kaya ayun. Hindi siya pwede sa ano, sa agriculture. Malas siya sa tanim. Ang tanim, walang bunga. Ang ganda siguro itanim niya yung ano, yung mga dahon-dahon lang kasi mataba man. Pero pag mais, yung ganito, talong, yung mga ganyan, wala. Hindi talaga bubunga. Yan. Kira, dali mo na. Dali mo na yan. Magaan lang man yan. Kasi ano man yan, carbonized. Ilagay mo muna yung bag mo doon kasi. Okay, dali mo na. Turuan ko siya magtanim. Ayaw kong magtanim sa ano. Siya mismo ang magtanim kasi sabi ng teacher nila, kailangan daw sila mismo ang magtanim. Mag ano sila, mag picture para may report na siya mismo talaga yung nagtanim.
saka magdilig, maglagay ng pataba, ganyan. Sila talaga mismo. Bawal yung ano, yung iba ang hahawak sa tanim. Sila lang talaga. Punta tayo dun sa field, guys. May mga punla pa naman doon na tira namin sa ano. Yan, ilalagay namin doon. Lagay mo yung bag mo dyan, bay. Iwan mo. Punta mo na kami doon sa ano. Ha? Wa mo no, kuha ka na kay para artista na ka no, sanay ka. Punta kami doon. Takot mahagip sa camera kasi daw baka maano daw siya, maging artista na daw siya. Walang hiya. Ninday! Puntahan muna namin yung ano doon. Hanap tayo ng malusog na punla. Na natin doon. Kedepan. Nakalinggo pa kasi ito pinatalim ko sa kanya hindi nalimutan niya kasi ngayon pa namin na napagpasyahan na magtanim na talaga siya kasi maire-report na doon sa ano kung maiksi pa hindi pa nagbunga. Ayun, wala grado. Maaga pa lang pinagsabihan na sila na gawa kayo ng project para pag dating ng ano, i-report nyo na rito. Ayan, nalaki na yung talong namin. Saka maghanap kami ng punla. Ito siguro siya no. Ayun, punla guys. So may gwapong nga punlaan. Ito po eh. Pwede na lang. Hawakan mo. Ito guys. Malusog. Ikaw na magtanim niyan. Ando na. Dahil mabulaklak na yung tanim ko. Yung talong. Mumulaklak na yung talongan namin guys. Oh. Dada, yung bulaklak ano yan siya ng talong. Shape yan siya ng talong yung bulaklak. Please. Tingnan mo kung humawak sa punla guys. So guys, parang nandidiri. Gas yung saan. Ayusin mo yung yung ugat niya baka maano. Bilis. So titingnan natin guys kung talagang mag-success tong tanim niya. Baka bubunga ng yan, ng kalamansi. Oh, di ba? Nagtanim ng talong, bubunga ng kalamansi. Saan ka pa? Di ba? Ano gusto mo bunga niyan? Kalamansi? Sili. Sili? Oh, sili daw guys. Sili daw gusto niya magbunga yung talong niya. Sili ang bunga. Gawas mo kamot eh. A few moments later. Mga langga, while naglaba ako, si Sian, may project kasi si Sian na kailangan nila magtanim ng anything na gulay. So, yung pwede lang sa ano ba, sa paso lang. So, habang nagtanim is mag-video daw
para may proof ba na sila talaga ang nagtanim. So sabi ko mag-video kayo. Bakla, para silang mga pipi, hindi man lang magsalita mag-video. Sabi ko kay Habi, ano klaseng video yan? Hindi kayo nagsasalita. Oh, ayan na. Ito na ang ni Kuya Zian. Galing ito doon sa, gikan ni dito sa ato abo? Oh, sa kwan, sa Di pa yan natanim. Ha? seedling tray. Galing pa pala ito siya sa seedling tree mga langga, talong. Oh, talong itong itanim ni Kuya Zian dito sa Kaang. Gusto ko magbunga siya ng sili. Wait lang. Si Dada, hindi mo alam anong gagawin. Wait lang. Kaya mo sa gitna. Bakit may ganyan? Wait lang. Kaya mo sa gitna. Oh, may tubig. Wait lang. Kaya asa yung cellphone mo kay proof nga siya ang nagtanom. Videohi siya. Duha na ang nag-video. Proof na siya ang nagtanom. Buta, parang bangagan ni mo ba, ana, oh. Tapos, Okay, tapos ang lupa ayaw iduot, ang tanom, ang lupa mo iduot. ang lupa, ang, ano mo. Ayan. Tapos pantayin mo yung ano. Pantayin mo ang mga yuta. Kay, parang kulang doon sa, parang kulang doon sa kabila. Sige, tama na. Biligan mo. Diligan dahil na siya dayon. Okay, mamatay mo nagway tubig. Gusto mo na murag balas, man na imong gikuha bo. Murag balas. Carbonize ta. Sunog ba? Tama na. Dito ko yan, no? Ayaw. Hindi, dyan lang sa, dyan lang sa ano niya. Yan, sige pa. Tama na. Sige. Tama na. Wala mong ganit siya nagtuhop bo. Sige, tawa lagi na. Tama na. Dumagi pa. Ha? Dumagi pa. Wala pa manggod, Ang gamay mo wala sila. Tama na yan, oy. Hugasan mo ang ano. Kulang lagi na. Ha? Lagi na. Be. Bubay. Kunti lang. Oops. Hugasi ang iyang isikakilid bo. Lawa na, nilitaw na sa tubig. Wala na siya. Ha? Wala siya. O, itabi lang yan. Butang na dito bo, itago na dito bo. Dito na lang yan. Ayan. Adra o sa gilid. Ayan. Dapat magtubo siya Project ng sili. finish. Ha? Dapat magbunga siya ng sili. Talong ang tinanim mo, dapat magbunga ng sili. Mau. 2,000 years later. So, maghagpat tayo ng kamunggay. Wala dito nakuha dito itong mga karabansos, Jing, no? Ha? Gisagol ninyo sa sinabaw? Kinuha na pala nila Jing ang ano. So kaya na sa Karabanso, sa Tagalog ang Karabansos, Jing? Ano yun sa Tagalog gani? Nagulay? Ha? Basta yung Karabansos mga laga sa Bisaya. Nakuha na pala ni Jing, akala ko ano. Wala kaming ganap pangalangga, oy mingaw. Walay kuan. Walay ganap, Ginoo ko Lord. Wala tayong kaganapan kasi kami lang man dito. Ito lang. Ikot-ikot tayo sa farm. Hinihintay sila Madam Toots kung kailan mag-uwi, kailan magbalik ang pagbabalik nila. Diba? Masarap sa sinabawang isda ang malunggay mga langga. Tapos na rin ako naglapa. Si Zian at saka si Dada niya ang nagsampay, silang dalawa. Ako igo lang ko nagkuan. Yung dalawa ni Dada niya ang nagsampay. Maligo ka na, Zian? Ano kainin mo? Uy, wala pa man ang sinabawan.
Ay. Hintayin mo itong sabaw. Hala, ginoo ko. Narinig niyo yun mga langga. Kain na naman daw siya ulit mamaya pagkain namin. O diba? Magiging mataba na naman yan siya. Yung mga damit niya, hindi na magkasya mga langga. Fit na masyado sa kanya yung damit niya. Fit na. Buti sana kung nakasama ako sa Maynila kay doon ko man yan siya ginabilhan ng mga pambahay niya mga langga na mga damit. Kasi kung dito ka, wala ka mabili dito eh. Yung mga mainit man ang mga tela. Pag dito ka sa Davao magbili, mabuti pa magbili ka na lang ng ukay-ukay. Kontra sa magbili ka sa loob ng mall ng mga, yung ano good, yung pambahay, sobrang init. So, mas mabuti pa mag-ukay-ukay ka na lang ng pambahay. Pag hindi ako makabili sa Maynila, doon ako sa ukay-ukay. Hindi na kasi bilong si Zian sa hindi na siya bilong sa yung mga pambata good. Hindi na siya bilong doon. Kasi yung size niya, magka-size nga sila ng brief ni dada niya, medium na po ang size ng brief ni Zian. Same na sila ng size ng brief ni dada niya. Sobrang laki ng katawan ni Zian. Sabi ni Bunso kasi doon ko man yan siya iniiwan, di ba? Kasama niya man si Tita Swing niya pag during school days. Pagkahapon daw, pagkatapos niya daw maggawa ng kanyang mga assignment, maglaro na yan si Zian sa labas. Sabi ni Bunso, Ses, ano pa talaga si Zian, Ses? Hindi pa siya matured. Kasi hindi niya pa feel na high school na siya, Ses. Feeling niya nasa pa lang siya, grade 4. Kasi yung mga kalaro niya daw, mga bata, takbo doon, takbo dito. Basta, sabi ni Bunso sa akin kahapon, umuwi man ako doon kasi sinundo ko si Zian. Kasi Friday ng hapon, sinusundo ko yan siya or di kaya Saturday. Tapos ibalik ko siya ng Sunday ng gabi. Ses, yung anak mo, Ses, wala talagang pakialam. Takbo dito, takbo doon, sabi ni Bunso. Sabi niya, wala siyang L. Yung bilbil niya, nag-uyog-uyog daw kasi yung mga pambahay niya fit na daw sa kanya masyado. Kasi mga langga, sige lang, food trip si Zian. Ang baon niya, ipunin niya from Monday to Friday. From Monday to Thursday. Hindi niya yan ubusin ang baon niya. Ang baon niya mga langga is 100 pesos ang araw ni Zian kasi nga kasama na pamasahe pa uwi. Tapos bahal man ang pamasahe pa uwi mga langga kasi malayo man ang school niya doon sa bahay ni Madam Toots or doon sa bahay na tinutuluyan namin. So from Monday to Thursday hindi niya yan ubusin ang baon niya. Mag-iwan yan siya ng 20 pesos or 30 pesos, no? Kung magkano lang daw ang matira. So, pagdating ng Friday mga langga, magmukbang yan siya mga langga, mag-food trip yan siya. Kasi daw, sa ilang araw siya nagtitipid sa kanyang baon. Pagka Friday bakla, punta yan siya doon sa kanto nila Bunso. May nagtitinda doon ng mga siomay, ng mga quick, lahat ng klaseng paninda doon sa kapitbahay nila Bunso. Titikman niya yan mga langga. Doon siya mag-food trip every Friday. Diyos ko. Kaya ang mga pambahay niya, wala na, fit na masyado sa kanya. O ngayon, kumain na naman siya. Tapos sabi ko sa kanya, hintayin niya ang sabaw. Sinabaw ang isda. Sabi niya, mamaya, iba din daw yun mamaya. Ginoo ko. Kanya na siguro yung ganyang mga edad ba, no? Maano na siya. Padako na ang lawas ba? Padako na ang lawas. Pero wala may buot mga langga. Uy, ginoo ko. Walang, hindi pa matured. Diyos ko, sige pa mama. Kaya ginaiwan ko yan siya ba para maging matured siya doon. Kay Tita Swing niya. Kuya niya. Maano kasi si siya na bata malambing.
Lambing yan. Ayan o, nagkain na naman siya. Sobrang init mga langga ng panahon, as in. Init kaayo. Promise. Sobrang init. At least wala ng ulan. Sa Maynila daw, grabe ang ulan ba. Nagbaha daw ang Paranaque ba. Iwan ko lang kung totoo ba. Na, grabe ang baha sa Paranaque. Kasi mag 1 week na ata, walang tigil ang ulan. Hindi ko lang sure. Kasi may nakikita kasi akong post na mag 1 week na daw straight ang ulan. Sige daw ulan. Pero nung tumawag ako kay Madam Tots, nag-ulan Mount Jude noon, tinuod. Kasi parang may bagyo ata, may low pressure ata mga langga. Sabi ko kay Madam Tots, wag muna kayo mag-flight kasi may bagyo pa. Sabi niya wala naman daw bagyo. Okay, mas mabuti na yun. Kasi ano pa kaya mga langga, nakakatakot talaga pag nasa eroplano ka, tapos may bagyo, tapos yung paano na kayo, pa landing na kayo. Huy, Diyos ko Lord. Matagal kayo makalanding mga langga. Mag-ikot-ikot pa kayo kasi lalo na malakas ang hangin na Ginoo ko. Matakot ka na lang kasi magtaka ka ba, lo, kanina pa man kami dito. Uy, ito pa rin ang itsura. Paikot-ikot lang kami. Makatroma, uy. Ano sa kabuntis? So sila Habi. Wala man kasing kasama si Habi magtrabaho. So, nandoon si Habi sa garden niya, sa talungan niya. Kasi pumunta dito yung dalawang brother ni Habi. Nagpatulong siya maglimpisa ba. So, puntahan natin doon mamaya. I-update ko kayo kung ano na ang itsura ng ating talungan. Sobrang init pa ngayon mga langga. Hindi ko kaya magpunta doon. Sobrang init, Ginoo ko. Ang atong ulo ani, ang atong migraine ani, unsaon na lang. Ibabay ang migraine pag once na mag-start na yan siya sakit, bakla, ang tagal mawala. Ilang araw bago mawala. Sobrang init. Dapat gidungagan ni tubig bala na dapat nagpaaga si Jerome diri sa tilapyahan o. Ha? Gani, sobra ka init ba? Ang Ginoo ko. Mahirapan ako mag-utos sa kanila mga langga kasi parang hindi sila parang hindi sila makinig. Kasi syempre, siguro nasa isip nila na hindi ikaw ang amo ko. Ganun siguro. Tapos mahiya ako mga langga kasi parang kasabihan ba, one word is enough for a wise man. Kasi ayoko yung pabalik-balik. Ilang beses mo pa kailangan sabihan. Hindi makinig ba? One word is enough na kung ano ka. Kaya sabi ko kay Madam Tots na, sis, hindi ko talaga pwede maano yung mo, mga trabahante mo. Kasi hindi man sila makinig, bakla. Hindi sila makinig. Ha? Wala pa, mahaba pa. Bakit? Mahaba pa, bakla. Mamaya na kunin mo muna yan. Kaya maano ako mag-utos-utos sa kanila dito. Hindi ako si Habi nga minsan magsabi yan si Habi sabi yan si Habi, Bu, i-chat mo si Madam Bu. Sabihan ako ni Habi ba na, utusan ako ni Habi, Bu, i-chat mo si Madam Bu. Sabihin mo, mag-CE ako. Sabihan ko talaga si Habi, hoy, bakit ako ang mag-chat? Ikaw na ang mag-chat kasi ayoko makialam dyan sa trabaho ninyo.
Sabi ko kay Habi, sabi niya, hindi man, kapatid mo man yan. Sabi ko, kahit na kapatid ko yan, hindi ako makialam sa ano nyo dyan, hindi ko alam yan. Ginasabi ko kay Habi, kung gusto mo ikaw ang magsabi kay Madam, ayoko. Sabi ko kay Habi, ayoko makialam mga langga. Kagaya ng anong sinasabi ko sa inyo, na matagal na pala yan tarbahantis ni Madam Tot si Habi. Pero hindi ko yan kilala dati mga langga si Habi. Hindi ko yan kilala. Pero matagal na pala siya nagtrabaho kina Madam Tots kasi dito sa mga tauhan ni Madam Tots mga langga, parang wala akong pakialam ba kasi maano lagi ako, mahiya ako, ayoko pakialaman ba. Ayoko makialam. Yun pala ang tamang word, ayoko makialam. Kasi ayoko pagdating ng panahon, parang sino man yan, kapatid lang yan. Parang ganun ba? Ayoko makialam. Kaya dati, si Habi, ilang taon na pala yan nagtrabaho dyan kay Madam Tots, hindi ko yan kilala. Pero nagapunta ako. Ako kasi ang tao walang L. Alam niyo yung walang L? Walang pakialam. Walang L. Sobrang init. Uy, Ginoo ko, Lord. Wala kaming ganap ngayon mga langga. Uy, mingaw. Tapos hindi din ako makapunta-punta doon sa kagabi nga pala mga langga. Ganito ang nangyari. Diba sinundo namin si Zian. So supposed to be balik kami agad ni Habi. Ang nangyari is pabalik na kami. Ewan ko kung ano yung nangyari sa akin mga langga. Pabalik na kami. Nandiyan na kami sa siguro na naka 1/4 na kami. Bigla akong pinapawisan ng sobrang lamig ng aking katawan. As in talaga, malamig talaga yung pawis ko. Tapos parang nanghina ako ba, nawalan ako ng lakas, parang namuipoy ko ba. Kaya sabi ko, anong nangyari sa akin? Sabi ni Habi, pawis na pawis ka, tapos malamig masyado ang pawis ko. Kaya huminto si Habi saglit sa tumabi ba, yung tricycle namin. Naghinto si Habi, tapos gipisit ni Habi akong diri. Tapos parang wala yung, parang nag-stop yung pawis ko ba. Pero wala pa rin akong lakas, kaya natakot ako kasi dito ba sa farm malayo ba yan. Kaya sabi ko kay Habi, balik tayo bu, kasi simba ko unsay mahitabo sa kuha. Wala tayong ang layo natin. Kaya bumalik kami mga langga. Ngayong morning na kami dumating dito sa farm. Ang buntis, gigutom na. Kaya wala na mahaw. Gutom na po. Ginoo ko ninyo puro man mo mga badlungon. Uy, nagkain ako, uy. Kailan ka nagkain? Di ka man good nagkain. Di ka man good nagkain kanina. No, abot na ng kalabasa dito na, be. Morning. Di ka man nag-almusal. Almusal ako, di mapili, hindi ka nag-almusal. Saan ka nag-almusal? Kaya may sa Jollibee. Nakita kita sa McDo. Dahil yung kalabasa dito, be. Ay, Ginoo ko. Sobra kainit mga langga. Masarap magtampisaw sa malamig na tubig. Mamaya mag-ano ako. Kaso lang doon kasi mainit pa doon sa liguanan. Mamaya na ako maligo. So ayan na lang muna tayo mga langga. Ayan, welcome back! So ayan, hawak na naman natin ang ating mahiwagang notebook. O, diba? So, kamingaw kaayo sa kauntuhon mga langga. Wala tayong sobrang init. So, nandoon pa rin sila Habi. So, it's time to shout out! Hello, Kuya Zian. Hi. Kuya Zian, Hi, hello daw, uy. Hello daw, Hi, guys. Bigyan mo ako ng malamig na tubig, be. So, mag-shoutout muna tayo. A big shoutout to Nanay G at work. Hello po, ma'am. Ma'am Lily Marmol, hello. Thank you so much for watching. Belinda Faustino from Kalumpit, Bulacan. Hello, ma'am. Thank you so much for watching.
Darwisa Asdani from Holusulo. Thank you so much, ma'am. Charito Dominguez. Rose Polistico, Teresita Gonzalez. Ayan, thank you so much sa inyong masuporta inyong sa tagtubig. Kay udtubya kayo, Ginoo ko, Lord. Ayan. Padayon ta. So, ayan, a big shout out sa anak ni Ma'am Shellery Balanza na si Ching Mendoza from Canada. Thank you so much. Hello po dyan sa inyo. Ingat kayo. A big shout out to Ma'am Vivian Duatin, Cecil Incarges, Ophelia Mariano from Auckland, New Zealand. Hello po dyan. Ingat kayo mga madam. A big shout out to Nefu 16. Basta yun lang nakalagay sa ano niya, Nefu 16. Venice Nicole Orsal. Hello po. A big shout out. Thank you so much for watching. A big shout out to Leia Hunt. Neta Kuson. Marilyn Hagimet from Surigao. Thank you so much for watching. Rosalie Manuel. Len Samson. Christina Tolentino, hello po ma'am from Guagua, Pampanga. Thank you so much for watching. A big shout out to Fatima Matarang, hello Langga from Davao City, o diva. And also a big shout out to Ma'am Kenny Lemon at sa habi niya na si Sir Mark. Hello po. At saka yung sa si Christy man siguro yun from Japan. Basta Japanese ang name niya. Christy ata yun siya. Big shout out to you ma'am from Japan. Thank you so much sa suporta. And syempre, hindi mawawala ang ating greetings. Happy birthday Ate Beth. Okay. God bless you Ate Beth. Si Ate Beth ang ating matulungin. Diba? Kasi si Ate Beth marami siyang tinutulungan ng mga Bisaya vlogger din ng mga langga. So, thank you so much, Ate Beth. Happy birthday. Enjoy your day. God bless you. And good health always, Ate Beth. I know, kay ka. Kay ka sa imuhang healthy living kay ka. O, diba? Kasi marami yan siya sinasabi sa akin, ganyan. Para sa, daw lagi sa health. Health conscious kayo na si Ate Beth. Ang ganda ni Ate Beth. Hindi nyo akalain sa edad niya. Ganyan pa rin ang itsura niya. Sana all. Happy birthday again, Ate Beth. I love you. So, ayan, thank you so much sa lahat ng mga subscriber, sa mga hindi ko na-mention, pero supporter ko, subscriber ko, viewers ko, from the bottom of our hearts, thank you so much sa inyong suporta, sa walang sawang suporta. I love you all. Salamat! I just had to let you know you're